Hindi simpleng chismis sa political circles ang muling pinasabog ni Senadora Jaime Marcos matapos nitong diretsahang kumpirmahin na may mga umano'y naganap na closed-door meeting sa Soler Hotel tungkol sa impeachment, Constitutional Assembly o CONAS at mas kontrobersyal na usapin ang posibilidad umano na walang national elections hanggang 2031. Ayon mismo kay Jaime Marcos, credible umano ang kanyang mga source dahil mismong mga dumalo raw ang nagkukwento sa kanya tungkol sa mga napag-usapan sa naturang meetings. Sa naging panayam, sinabi ng senadora na alam umano niyang nagkaroon talaga ng meeting sa Soler at kabilang umano sa mga pangalan na lumutang sa usapan si Speaker Bogie D. Pero mas lalong umugong ang social media matapos ilahad ni Jaime ang umano'y assurance raw na ibinibigay sa ilang kongresista, partikular mula Visayas at Mindanao. Ayon sa kanya, may mga nagsasabing huwag daw mabahana ang mga mambabatas kahit may galit mula sa simbahan, sa publiko o maging sa Duterte supporters dahil kung matutuloy umano ang CONAS at political restructuring, wala raw national elections hanggang 2031. Local elections lang umano ang matitira. Governor pababa, walang presidential elections, walang senatorial elections, at doon nagsimulang umugong ang mas malaking tanong. May niluluto nga bang political restructuring sa likod ng impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte? Habang umiinit ang usapin, isa pang detalye ang lalong nagpasiklab sa intriga. Ayon kay Jaime Marcos, may mga umano'y pangakong holdover arrangement para sa ilang opisyal kung maisusulong ang charter change sa ilalim ng CONAS. Ibig sabihin, posibleng manatili sa pwesto kahit tapos na ang termino. Sa parehong panayam, nilinaw naman ng broadcast journalist na si Karen Davila na mabigat ang nadurang alegasyon dahil direktang nadadawit hindi lang ang Kongreso, kundi maging ang administrasyon mismo. Pero iginiit ni Jaime na bilang isang Marcos, alam umano niya kung gaano kapeligroso ang self-perpetuation sa politika. Kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressman, this will also be the CONAS budget. We are going to change the Constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto lang ng maigi. At habang kumakalat ang isyong ito online, isa namang matinding banat ang pinakawalan ni Major MJ Chico. Diretsahan itong tinanong kung papayag pa raw ba ang taong bayan kung itutuloy umano ang CONAS para pahabain ang termino ng mga opisyal ng dagdag na 3 taon. Doon lalong uminit ang diskusyon online. May mga nagsasabing imposible raw itong mangyari, pero mayroon ding nagdatanong, kung walang katotohanan, bakit sunod-sunod ang pangalan at detalye na lumalabas? Kasunod nito, panibagong banggaan naman ng sumiklab matapos magkasalungat ang naging pahayag ni na dating Senador Ping Lacson at dating Senate President Tito Soto. Ayon kay Lacson, outright lie umano ang alegasyong napag-usapan nila sa Minority Caucus ang tungkol sa CONAS o CHACHA. Never umano itong naging bahagi ng caucus discussions. Pero kabaligtaran naman ang naging tono ng isinulat ni Tito Soto sa kanyang opinion column. Ayon kay Soto, mismong speaker umano ang naglatag ng ideya tungkol sa charter change. Dahil dito, mabilis ding rumatsyada si Jaime Marcos. Diretsahan niyang tinanong si Lacson kung kasama ba ito sa meeting. Yes or no lang umano ang sagot na kailangan. Hindi pa doon natapos ang tensyon. Muling binalikan online ang dating pahayag ni Tito Soto noong January 2026 kung saan sinabi nitong kung babaguhin man ang konstitusyon, dapat dumaan ito sa Constitutional Convention o Constituent Assembly. Pero ngayong umiinit ang kontrobersya, sinabi naman ni Soto na tinatanong lamang umano niya ang opinyon ng kanyang mga kasamahan. Dito na muling bumira si Jaime Marcos. Aniya nilabanan noon ang People's Initiative. Dapat din umanong labanan ng CONAS para sa term extension. Kung babaguhin man ang konstitusyon, dapat para raw ito sa taong bayan at hindi para sa mga politiko. Habang nagkakagulo ang political circles, isa pang pangalan ang lumutang, political strategist na si Lito Banayo. Sa isang panayam,
ibinunyag ni Banayo ang umano'y mas malalim pang plano sa likod ng mga meeting sa Soler. Ayon sa kanya, may usapan umanong gawing 64 ang bilang ng mga senador bilang bahagi ng charter change. Kasama rin umano sa pinag-uusapan ang synchronization ng terms ng mga re-electionist senators sa 2028. Sa ilalim umano ng planong ito, posibleng magkaroon ng 3 taong term extension, hindi lang ang ilang senador, kundi maging mga kongresista. Mas mabigat pa rito, ayon kay Banayo, maaring konektado umano ito sa impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte. Di umano, may mga mambabatas umanong hinihikayat suportahan ang impeachment kapalit ng assurance na mananatili sila sa pwesto. At kung ma-acquit umano si VP Sara sa Senado, posible raw na walang national elections mula 2028 hanggang 2031. Kasama rin sa ibinunyag ni Banayo ang umano'y VIP lounge meeting sa Soler kung saan nabanggit ang pangalan ni na Speaker Bogie D, Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, dating Senate President Tito Soto at Senate Secretary Mark Mendoza. Ayon kay Banayo, hindi rin umano dine-deny ni Soto ang naturang meeting. At habang lumalawak ang usapan, sumingit din ang komento ni dating Commissioner Rowena Guanzon. Sa kanyang post, sinabi nitong noon pa man ay babala na umano niya na hindi basta bababa sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapag natapos ang termino nito. Kung bakit sinulat ko naman ito dahil hindi naman hindi naman in confidence nung isiniwalat sa akin at I had the interpretation na kaya sinabi sa amin, tandaan nyo, 10 kaming nakinig nun, sinabi sa amin at kaharap ako na manunulat ako, sinabi sa amin dahil yung mismong nagsiwalat sa amin hindi gustong mangyari itong CONAS na pinaplano ng liderato ng 2 kamara. Pero hindi lang umano sa Senado at Kongreso umiikot ang intriga. May panibagong usapin ding lumutang kaugnay ng umano'y malaking pagpupulong ng mga barangay captain sa Maynila. Ayon kay Salvin Lagumbay, posibleng umabot umano sa halos 8.7 billion pesos ang magastos kung bibigyan ng tig 200,000 pesos ang mahigit 42,000 barangay captains bukod pa umano sa airfare, hotel accommodations at pagkain. Dahil dito, marami ang nagtatanong online kung ano umano ang tunay na layunin ng naturang pagpupulong at saan manggagaling ang pondong gagamitin. Sa ngayon, wala pang opisyal na detalyadong pahayag mula sa Malacanang at iba pang personalidad na nabanggit kaugnay sa mga alegasyong umiikot tungkol sa CONAS, term extension at umano'y political restructuring hanggang 2031. Pero habang walang malinaw na sagot, mas lalong umiingay ang tanong ng publiko. May simpleng political rumor lang ba talaga? O may mas malalim ng galawan sa likod ng national politics habang papalapit ang 2028?